Yes po mga kabarangay, muli po isang magandang araw po sa ating lahat. Alam po ninyo hanggang sa mga sandaling ito po ay wala pa rin po tayong update sa Korte Suprema tungkol po sa desisyon nila sa BSKE. Wala pa rin po mga kabarangay, kaya po ang tsansa po ng eleksyon ng barangay sa December 1, 2025 ay paliit na po ang tsansa. At kung ang mga eksperto naman po sa eleksyon ang ating pakikinggan ay sinasabi po nila na talagang wala nang tsansa na maganap pa ang halalan sa December 1, 2025 kahit na ideklara po ang RA 12232 na unconstitutional. Yan nga po ay dahil nga daw sa kakulangan po ng oras o panahon ng COMELEC sa paghahanda nito sakali mang ideklara nga na unconstitutional ang RA 12232. At ayon po sa mga eksperto, mga kabarangay, kung sakali man na talagang ito ay madeklara na unconstitutional, ay maaari pong nasa COMELEC na po yung diskarte o desisyon kung kailan niya po ito gaganapin. Kung kailan magaganap ang halalang pambarangay at ng Sangguniang Kabataan ay nasa diskresyon na po ng COMELEC yan. Alam po ninyo mga kabarangay, sa ganang akin po mas gugustuhin ko po siguro na ideklara na lang na constitutional ito para wala nang sakit ng ulo, para wala nang iniisip at para tuloy-tuloy na po yung halalan sa November 2, 2026 at yun nga fixed term na 4 na taon na sa mga mananalo. Yan ay sana ganyan lang ang mangyari. Napakahirap po kasi mga kabarangay kung sakasakali na madeklara uli na unconstitutional yan at mapopospon or mamumove nga ang halalan ay parang hindi pa rin po maganda. Hindi po ba? Siyempre po, yan ay dahil po sa medyo mabagal na desisyon ng ating Korte Suprema. At sa ngayon po, palagi kong sinasabi na sa lahat po ng hahabol na ikondisyon na lamang ang ating mga sarili at iset na lang ang ating kaisipan na ang halalan po ay magaganap sa November 2, 2026 na. Sakali mang yan po ay mapaaga, ay bonus o plus factor na po sa inyo yan. Yan ay kung talagang kumikilos na po kayo. Yung hindi po kayo kuminto sa pagpapakilala, pag-iikot-ikot sa inyong mga barangay. Sipagan lamang po ninyo mga kabarangay. At kung sakali nga na November 2, 2026 yan, palagi ko naman po sinasabi na hindi naman po masasayang ang inyong mga hakbang na gagawin kung kayo ay talagang desidido po na humabol. Dahil malamang po sa alamang kung sakaling November 2, 2026 yan ay mga next year na po maglalabas ng calendar of activities ang COMELEC. At hindi pa kayo nakatitiyak kung kailan yan lalabas. Halimbawa, 3 months po before, halimbawa lang ito, before November 2, 2026 na maglalabas ng calendar of activities ang COMELEC. 3 months na lamang po ang magiging panahon po ninyo para gampanan lahat yung pagbubuo ng grupo, pagkuha ng mga leader, pag-iikot sa mga barangay. So kulang po yan kung kayo ay baguhan pa lamang. Kaya simulan na po sa mga panahong ito ang pagpapakilala, pag-iikot, pagbuo ng inyong mga grupo, mga kabarangay. At yan po ay malaking tulong sa inyo. Dahil ang mga nakaupo, mga kabarangay, sabi ko nga po ay advantage yan. Dahil lahat po ng mga kinikilos nila, ginagawa po nila, lalo na po yung mga magaganda, ay talagang nakaka-score na po ang mga yan
para na rin silang namumulitika. Yung mag-ikot-ikot po sila sa bawat sulok ng inyong barangay na talagang kung minsan ay routine naman nila, pwede pong masasabi natin na yan po ay talagang advantage na sa kanila. Kahit hindi po sila namumulitika, yan po ay advantage na po para sa mga nakaupo. Muli po, wala pa rin po tayong ideya. Wala pa rin po tayong nakikitang malinaw kung kailan magdidesisyon ang Korte Suprema at kung ano ang kanyang magiging desisyon. Mga kabarangay, muli po ang aking paanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong